Ayan, katatapos yung translasyon 'no, diyan sa Kamaynilaan. Naku, tignan ninyo parang Bangladesh 'no. Hindi naman sa alam mo yung tinatawanan o ano, kasi siyempre mga deboto mga 'to, eh. Kaya lamang kung titignan ninyo, naku ho, Diyos mio marimar. Nagpahinga lang, naging basura pa bigla. Wala na, iba na tao ngayon, mga generation ngayon, na-comment ba na ano. Kasi tignan niyo naman 'to, oh. Oh, grabe, walang disiplina kumbaga. I mean, Yorme, paano na 'to, this is how people show their love for Jesus, sabi. May maglilinis naman daw kasi kaya tapon na lang kung saan-saan. Ay sus, grabe. Ayan, kikita ninyo, Diyos ko po, mukhang problemado pa si Idol kung lahat nga dala ng walis tingting ubos yan. Like, ano pa, ayan, grabe talaga. Sa milyong dumalo sa Nazareno, wala man lang nakaisip na maglinis, hanggang tingin na lang, pero sa karamihan sa kanila galit sa flood control tapos sisihin ang gobyerno. Yung selfie ni ate at bata, di kita ang basura. Ayan, no, actually, itong mga ibang mga deboto dito, kinukondina nila yung rally, no, nung iglesia nung November. Pero kung titignan natin, abay, milyon din ang dumalo dyan sa, ano, no, sa iglesia ni Cristo na rally nung November 16 or 17. Kita nyo, ito yung before. And sa dami ng tao na yan, no, tignan nyo naman, pagkatapos, yung after, sobrang linis. Yan ang pinagkaiba. May disiplina. Diyan mo makikita, no, yung totoong pagkadeboto mo sa buong may kapal. Kasi nakita nyo, sobrang linis. Walang ni isang basura kang makita. Ayan, yung after, sobrang linis. Disiplinado. Ayan. Pero dito sa translasyon, nakakahiya, no? I mean, ano yung sinabi ni Yorme na pinahiram daw yung mga ahensya ng gobyerno natin para tumulong sa mga ganito ganyan, pero ewan ko lang, Siyempre, iba na ang administrasyon. Hindi kagaya dati nung panahon ni PRRD. Talagang sobrang lakas ni Yorme, no? Talagang makita mo yung effectiveness ng isang alkalde ng Kamaynilaan. Actually, nakita nyo yung difference nung kay Yorme nung panahon ni PRRD. Pinapalibutan siya ng mga vloggers. Ang daming mga vloggers na gustong, alam mo yung i-cover, i-feature yung mga nangyayari sa Maynila. Pero there's a difference now. Wala nang mga vloggers na ewan ko lang, but that's how I observe the difference now, na iba na. Oo. Anyway, moving forward, ito naman, sa usaping corruption, yun nga ang sabi natin, dapat ang pinakaunang titignan natin dito, yung baluarte nung namumuno sa atin. Kasi kung mismong namumuno, kapamilya niya, mga anak niya, ang merong ganitong kapasidad ng kawalang-hiyang corruption, ano na ang mangyayari sa bansa natin? Meron palang ghost project sa Pidig, Ilocos Norte. Itong proyekto na ito ay kasama sa budget ng distrito ni, drum roll please, Drum roll. na higit na kilala
Sa sa Sandro? pangalang Sandro Ah, siya pala yun? na nakatanggap ng, drum roll please, 12.9 billion! Nako. Billion! Wow! Ang naitayo Kickback. pa lamang niya ay 10 poste. Ako. 10 poste, oh. Nako. Wala. Ay, grabe. Pero nakalagay Completed. 100% Na completed, baby. Oo. Alala niyo yung yung may balitang ang may balitang ito daw si Sandro Marcos ay every weekend daw ay lumilipad ng Thailand. At meron daw kasi siyang parang nakuha doon na mansion or property kung saan doon daw nila ginagawa yung kanilang session. Saan ko ba nakita yun? Basta may nakita akong ganun. Kung totoo ba yun? Na you could imagine if that is true, then hindi to basta magagawa ng isang personalidad kung walang masyadong pera. So, tanong natin saan niya kinuha yung masyado niyang pera na yun na kayang-kayang lumipad to Thailand every weekends just for have this party, party of drug party, yun yung basta yung enjoy sila sa pera ng taong bayan. Pero alam niyo sa totoo lang sige mag-enjoy kayo ngayon pero later on it will take a toll on you, on your health. Yung droga na yan regardless kung anong klase na yan, I mean, yan kung sigarilyo, kung alak nga lang malaki ang epekto sa kalusugan natin. Paano pa kaya yung mga ipinagbabawal na gamot? Yung dose niyan, yung overdose niyang gamot na yan. Talagang nakamamatay niya. Marami na tayong mga personalidad na namatay dahil dyan sa overdose na yan. So, yan masaklap dahil yung mga namumuno sa atin, ganun talaga, no? Tapos sasabihin tayo, DDS kasi kayo Yung kagaya ni Kong Miao, no? DDS kasi yan ni Leviste. DDS kasi yan Porque pinaglalaban nila yung katotohanan, no? Nilalabanan yung corruption. Sasabihin nila na, hindi, DDS kasi yan. Pero itong sagot ni Leviste, eto, real talk na sagot to. Ito yung harap-harapang sampal sa inyo na sagot na, hindi, DDS ka kasi kung Leviste. Ito yung sagot niya sa inyo. Kinakalkal nila yung mga video mo na nandun si Duterte during the inauguration or alam niyo, ma'am, connected to Solar Philippines. yung ikinalulungkot ko, if I can just express this opinion for the first time. Yeah. 90% naman ng mga nasa Kongreso ngayon, 6 years ago ay DDS din Agoy. Di ba? Kaya, Agoy. Sa pool. ikinalulungkot ko actually na parang ganun ang politika sa Pilipinas na yung mga dating nasa Kongreso ng GMA time, tapos Pinoy time, tapos PRRD time, tapos ngayon na PBBM time ay Totoo palipat-lipat na lang po Oo. ng partido. At actually saludo po ako sa mga miyembro ng minority sa Kongreso ngayon na may paninindigan sila sa kanilang mga ipinaglalaban at hindi lang po sila palipat-lipat ng Except for sila Risa Ontiveros, Laila de Lima, yan, they're in the minority pa rin ba si Risa? Minority sila pero saludo ka sa minority except for them. Bakit? Kasi sila depende pala sa tao. Kasi kung totoo sila, kung lumalaban sila sa corruption, then aside from looking at the Vice President, napakalinaw. Very massive yung corruption dito kay Marcos Jr. Bakit hindi nila kinukundina? Bakit hindi nila kinakasuhan or fina-filean ng impeachment? Ano yun? Selective. So, dito sa mga ngayon, I mean, dati, hindi naman yung term na DDS sila, pero dati they support
PRRD, lalo na doon sa drug war, 'di ba? Sinabi ni, like for example, si Barbers, sabi niya ganito ganyan. Yung drug war, napakaganda niyan. Halos lahat ng kongresista, halos lahat ng senador during that time praise na yung drug war ni PRRD, yung corruption drive ni PRRD. Pero ngayon, parang nakalimot kayo Parang sinasabi nyo ngayon, si Marcos Jr. ang pinakalaban-laban, lumalaban sa corruption kasi siya yung nagsabi, mahiya naman kayo. Pero, kita natin, political butterfly ang tawag dyan. Paiba-iba, depende sa administrasyon. So yan, sapul na sapul yung sinabi ni Kong Leviste dyan na depende pala. Depende sa administrasyon. Makikita, mabibilang mo na lang yung totoo, no? Na regardless kung anong administrasyon yan. Basta nakita natin may corruption. Syempre, kundinahin natin, punahin natin, di ba? Hindi yung, like for example, in the past, may mga kasamahan tayo, mga vloggers, na Duterte. Duterte, bilib na bilib. Magugulat ka na lang ngayon na parang nagka-amnesia sila na tila baga, alam mo yun, hindi tuloy malaya sa isipan ko na may something Either may kaso na tinakot na baka mag-alaw yung kaso or either nabayaran. Diba? Ganun lang naman yun Yes, like for example, nung panahon ni PRRD, alam nyo nung panahon ni PRRD, halos yung 55 years na paghahari ng mga rebelde, mga CPP, NPA, NDF, 55 years, 56 na yan, 57 na, ng kanilang paghahari, ay pa 100% na address ni PRRD at 100% na sila po ay paralyzed na, kumbaga. Wala na yung, nakita nyo yung mga balita ngayon na maengkwentro ng NPA at ng kasundaluhan natin. May mga napatay, may mga nasunog. Nawala yan yung mga balita na yan. Wala na yung mga balita yan panahon ni PRRD. Pero ngayon, nagsipagbalikan. May mga ginahasang na-recruit, may napatay. Alam mo yun, iba-iba na ngayon, umuugong na ulit sila. Kumbaga, they're slowly becoming stronger and regrouping. Bumabalik na, kumbaga. In short, kung titingnan natin, ang estilo talaga nila is, infiltrate the schools, church, government, ganun ang gagawin nila para mapalakas yung kanilang puwersa. So, as you can see, ayan po, ito mga miyembro ng Kabataan Party List during PRRD, ito mga to. Actually, sumuko na yung mga to Kumbaga, nahuli na ang mga to nung panahon ni PRRD. 2020, ayan, nahuli. Pero, ngayon, nagsipagbalikan na sila in the name of being a student. So, study now, NPA later. Yun na yung ngayon. Yun na yung kalakaran ngayon. Kumbaga nakita ninyo yung si Chantal ani coach, no? Ani coach na PhilAm. 2024 nakita natin yung kanyang very vocal and strong opposition. Halos maputol yung kanyang yung kanyang lieg o litid, no, sa sabog sa pagsisigaw na Marcos Duterte pabagsakin, mga ganon. Tapos nitong nakaraan lang nakita siya sa kabundukan, tapos sasabihin niya na rarason niya hindi sinama ako ng boyfriend ko, dinala ko sa bahay nila, hindi ko nakasundo yung parents nila, kaya tumakbo ako, umalis ako. Nawala ako sa kabundukan at yun nakita mo ng mga kasundaluhan. Alam mo yun,
psychology student itong taong ito. Ganun niya napaikot yung mga sundalo na kesyo ganito. Pero the fact remains na isa siya talagang rebelde. Bakit siya nandun sa bundok na yon? Ayun ang tanong doon. Anyway, ito, moving on with Ted Filon. Sino nga ba ang dapat bumaba? Itong mga pichi-pichi, pipitsugin o yung mismong Pangulo? Kayo na dito, ang galing-galing nyo. Ganon. Kaya tinanggap nila yung trabahong yun. Ibig sabihin, kaya nilang gampanan yung trabahong yun. Oo. Hindi mo naman tatanggapin yung trabaho kung alam mong di mo kaya, hindi ba? Exactly. Kung hindi kayo magaling, umalis kayo dyan. Tama! Yun naman ang kontra doon. Kung ayaw nila umalis dyan, alisin na Okay. sila ng Pangulo. Ay, Speaking of alisin, naku patay. po, may mga ugong-ugong na meron daw Rigo doon doon. na mangyayari. At Aalisin na ba palitan. si Sani Angara? Ayun! Alam niyo, dapat alisin na yan si Sani Angara. Kasi, ano yung balita na meron din daw siyang natanggap na kickback. Biruin ninyo, DepEd, no? Ini-issue nila si VP Sara na, confidential funds, Mary Grace Piatos. Isa-sum up natin yun, wala pang 1 billion, no? Wala pang 500 or half million. Tapos impeachment na kaagad at kung ano nung paratang corrupt daw. Pero ito, yung pumalis sa kanya, Sani Angara, I mean, biruin ninyo, iniwan niyo yung pagkasenador niya just for this. So, hindi talaga malayo mangyari na dahil iniwan niya yung pagkasenador niya, dumating siya dito sa DepEd, hindi talaga malayo mangyari na gagawin nila itong massive corruption. At nakita naman ninyo ngayon, no, yung 2026 na budget natin. Oo nga, binawasan nila sa DPWH flood control. Pero nakita ninyo, parang iniba lang yung pangalan. Tinanggal yun sa DPWH o binawasan sa DPWH. Pero yung ibinawas nila na yun, inilipat nila sa Department of Education, which may issue ng corruption itong si Sani Angara. So, very yun. Nga dapat balasahin, tanggalin na yan eh. Dire-diretso. Iba blind item ko pa lang. Eto naman, masyado ko excited. Kasi may mga umugong pong balita ngayon na siyam daw na cabinet members. Hindi aalisin yun. Yun, Si tama. Angara, favorite. Hindi. Pero balita, Favorite yan, hindi yan talaga alisin. Syempre, nakarami na, kumbaga. Diba, saka nakita ninyo ngayon kung saan yung mata ng taong bayan. Hindi masyado sa DepEd. Pero ngayon, kailangan natin magmasid sa DepEd. Kasi kung noong araw, ang mata natin is DPWH. Ngayon, inilipat lang eh. Parang alam nyo, di maya naman kayo, lalaban tayo sa corruption. Pero tinanggal nila sa DPWH. Pero inilipat naman sa DepEd. So, anong pinagkaiba nun? Umiba lang ang pangalan. Umiba lang yung ahensya. Pero yung katotohanan, nandun pa rin. Hindi yan mawawala. Yung inilagay nila sa DepEd, nako, ewan ko na lang. ako, ang pinaka nanganganib ay si DOH Secretary Ted Herbosa. Oh. Yun ang sinasabi. Hindi aalisin yung mga Tropa. Gusto mo ba marinig kung ano pa daw yung ibang mga ahensya na nanganganib? Ito na. Parang isa lang ang gusto mo maalis Ha? Hindi. BBM. gusto mo sila lahat maalis siya yung numero Wala uno. akong gustong maalis dyan. Tinatanong mo lang. Kasi nga ang sinasabi, Si kaya daw Senator Vince Dizon daw ay ibabalik sa DOTR. DOTR. Correct. May ipapalit daw sa DPWH, ibang tao. Sino kaya? DNR, DICT daw, papalitan din. Maging Sino ang Pomuceno daw dadali sa DPWH? Ano naman alam nun sa ano? Sino yun? tourism daw papalitan kasi Ang kilala kong Nepomuceno ay representative ng sports na bowling. Kung yun man, nako patay siguro tayo dyan. dahil sa sandamakmak na Kayo na dito, ang galing-galing nyo. Kaya tinanggap nila yung trabahong yun, ibig sabihin kaya nilang gampanan yung trabahong yun. Hindi mo naman tatanggap. Diba? So, yun. Dapat kailangan tanggalin BBM. Kasi hindi siya worth it talaga. Ito, makikita niyo yung personalidad. Meron tayo kung ito yung presidente natin. Kasi kung kay BBM,
ano siya pahirap siya sa mga mahihirap. Kung yung ang problema natin kay Marcos Jr. is hindi niya talaga ina-address yung problema natin. Yung problema sa kanya is ini-ignore niya na meron siyang dapat i-address na problema ng bansa. Pero wala siyang pakialam Yung kakamot na lang siya, hindi niya alam kung paano at kailan siya papasok sa gitna ng sakuna, kailan siya tutulong, paano siya tutulong. Yung mapapakamot talaga siya. So, talagang hindi niya alam kung paano niya susolusyon ang problema ng bansa natin. Kung itong si VP, sa simpleng bagay pa nga lang kaya niyang solusyonan, paano pa kaya sa malaking bagay? Just by looking at this gesture, ito kasi makita natin ang difference nung reception kay VP Sara. Talagang malapit yung mga tao sa kanya dito. Makita ninyo na sa dadaanan niya talaga, marami talaga magpapa-selfie. Whereas itong si Marcos Jr., kaway siya ng kaway, wala namang kumakaway, wala ding lumalapit sa kanya. Kumbaga bilang lang. Ito si VP Sara. Ganito kasi ang always na reception sa kanya. So dito, pagkadaan niya dito, may nakita siya na vendor. Agad-agad. Kumbaga yung solution ba? Solution agad ang meron sa kanya. In contrast with the current president, hindi siya solution talaga More on likely creating another problem from a problem already. Yun yung problema. Tignan ninyo ito. Kita nyo yung signalis niya? Signal. O, sabi niya, oops, tingnan nyo to. O, yun. Alam nyo na. Tapos, ano sabi? O, makuha kayo sa tingin. O, yan. Tulungan nyo yan. Diba? Yun. Yun ang difference. Just like the father, kumbaga, makikita nyo talaga, Ayan, tignan nyo. Iba-iba, makita niya. Alam niya how to address. Ayan, turo. Ayan, alam nyo na anong gagawin ninyo. Yan ang pinagkaiba ng VP Sara. I mean, Duterte brand, kumbaga. Alam nila, malasakit kasi, lagi silang nasa ground. Nasa ground, they're working public officials. Kaya alam nila yan. Anyway, ayan, dito si Ted Filon. Talaga nga naman, ako agree din ako sa kanya na talagang gusto niyang mawala. Masibak itong si Angara. Kasi may issue ng corruption to Merong interest, kumbaga, ikaw ay iniimbestigahan ang Department of Education kasi may mga inconsistencies dito sa mga corruption issues, sa mga books, sa mga laptops at kung ano-ano pa. Syempre, hiling natin, dapat mawala muna siya sa pwesto or isuspende mo na siya kasi yung influence na magiging role niya dito sobrang laki na hindi na matutupad or hindi na makukuha yung totoong justice natin dito. Una, dapat mag-leave na si Angara bilang Education Secretary. At hayaan niyang gumulong ang malayang investigasyon kasi hanggat nandidiyan ka pa't nakapwesto, maaari mong gamitin ang yung impluensya. Education Secretary Sani Angara. Good morning, sir. Sa ilalim umano ng pagiging proponent, ikaw ho ang humingi nito umano. Wala tayong sinasabi na agad pong may anomalya, pero ito lang po sa atin. Kung ito pong mga listahan na ito'y totoo, kung itong ICI na ito ay hindi nagbabarat kayo, at palagay ko po'y dapat na talagang i-abolish. Sayang lang po ang pera ng bayan dyan at sayang lang po ang ating pong pag-asa dyan. Yan po ay nagmimistulang clearing house nila kung sino lamang ang kanilang gustong tumbukin. With all due respect, Paskong Pasko. Matutumbok mo yan, girl, kung yung mga contractors doon sa mga proyekto sa Aurora ay may kaugnayan kay Angara. Iklaro ko lang na muli, kapag po sinabi na insertion, it is not illegal per se. By itself, hindi siya illegal.
Opo. Pag po sinabing ito ay allocable, meaning meron nang naka-reserve sa iyong pera. Hindi ba? Oo, sa iyong estado bilang cabinet secretary or bilang mambabatas, hindi rin po iyon illegal. Okay. Okay? Just to make Klaro yan, girl, ha? clear. Para lang ho, pag ho binanggit sa isang report na ang si gantong senador, gantong congressman, May o allocable. cabinet secretary, ay sinasabing nagsingit ng provision sa budget para sa proyekto, basically, walang illegal doon. Tama? Meron lang pong maaring sabihin natin sa panig po ng mga cabinet secretaries na irregularidad because that is not That's not the normal, norm. no? That's not the norm. Oo. Hindi po Correct. yan nasa Walang naisusulat sa libro na dapat ganun. Hindi ba? It's Kasi po, unusual. usually ang budget po, no, bawat departamento, kung sino ho yung cabinet secretary, sino po USEC doon, o yung mga mambabatas, sasaksak po, in this case po DPWH, ng kanilang mga pet projects. Pero kapag may mga nangingialam na ibang cabinet secretary, Yun. at meron silang mismong allocable, o kaya mismo sila nagsingit po ng proyekto, irregular siya. But meron ba siyang nilalabag po na provision ng batas? Wala. As far as we know. Wala. Wala. Nako. Pero ho, yun, kahina-hinala. Ba't ka maghihinala? Eto na po iyon. Okay. Halimbawa lang po ito. Maganda itong ginagawa po ng Bilyonaryo Channel. Let's give them, 'di ba, the pagkilala talaga, no? Dahil in fairness, yan ang sabi mo nga, yan ang investigative journalism. Meron silang mga reports po na binibigyan po ng sapat na panahon para po laliman pa ang mga reports nila at ihayag po naman ito. And of course, no, sinasabi po nila, kinukuha namin yung panig nito pong mga binabanggit ng mga mambabat at mga opisyal pero wala pa ho silang tugon sa kanila pong imbitasyon ng panayam. Nasa Basic po bakasyon naman yun. eh. Okay, halimbawa lang. No? Sample. Sample na natin. Education Secretary Sani Angara. Nako. Anggara. Good morning, sir. Anggara ng Ang report sasakyan. ng Bilyonaryo Channel dito, doon sa kanila pong sinaliksik, hango po sa DPWH files na ito. Para daw po sa taong 2025, meron pong 105 projects. Nako. Bagamat siya po ay hindi na senador, baby girl, pero napaglaanan pa rin daw ho ng malaking pondo, and this time, ang chairman po ng Committee on Finance ay si Grace Po. Alright? At si Grabe. Saldi Niño. Silang dalawa ho yan. No? Saldi Ang, Niño. pareho po na kumakatawan po sa, Saldi ko. sa Kongreso. At sa BICAM, hindi maaari maghugas ng kamay yung dalawa kasi kayo yung dalawang chairman ng dalawa pong kapulungan. Ano ho, sa usapin po ng budget. 105 projects under the National Expenditure Program at ito po ay nakumpirma daw nila ng Bilyonaryo Channel sa DPWH contracts. Hango daw sa kanilang pagsasaliksik. Ang halaga po ng proyekto, more or less 2 billion pesos. Wow. Doon po sa 105 projects, 92 doon, so kumbaga halos 100% na, ay para sa lalawigan po ni Ginoong Angara na Aurora. Alright. At doon po sa report nila, may sinasabi, gaya po ng nababanggit din ni Senator Ping Lacson, na ito'y under po doon sa BIP tsaka yung SIPAG. Nagkaroon sila ho ng bagong mga bansag Sipag. sa mga Sipag pagkukunan at po ng tiyaga. naturang proyekto at identification ng mga proyekto under the BIP, yung basic infrastructure at saka yung may sipag pa sila sinasabi, no? Yung sustainable, blah blah blah, etc. But basically po, Sipag. ito ho ay mga proyekto ng DPWH. Ngayon, nilagyan lang ho nila ng mga bago pong mga bansag. Bagong term. Ang sinasabi po dito mga kapatid, yung pong mga proyekto ay nakalagay sa NEP at naipasa po, no?
at nagkaroon ng mga kontrata umano sa DPWH sa Aurora. So, ano po ang anomalya dito? Ngayon pa lang, baby girl, masasabi natin na walang anomalya dyan. Basically po, kahit na hindi ka na senador, na paglaanan yung iyong lalawigan ng ganito kalaki at kadaming proyekto, wala dong anomalya. Oo. Wala doong sinasabi po na paglabag sa batas. Pero, kung ito pong impormasyon na ito kasama pa nung ilang pong mga nandoon sa DPWH files, ay sana nga po binigyan pansin ng ICI na iyan. November hindi. 18 pa lang pala na isumite na sa kanila itong mga listahan ng proyektong ito. Nako. Sa Ombudsman November 26, kung ito pong mga listahan na ito'y totoo, kung itong ICI na ito ay hindi nagbabarat kayo, at palagay ko po'y dapat na talagang i-abolish, sayang lang po ang pera ng bayan dyan, at sayang lang po ang ating pong pag-asa dyan. Yan po ay nagmimistulang clearing house nila kung sino ho lamang ang kanilang gustong tumbukin. Oo. With all due respect, Paskong Pasko. Ha? So ito pong mga impormasyon na ito nga sana ay lead na para ho natin matumbok at malaman kung meron bang anomalya o wala, o meron ho bang paglabag sa anti-graft law. Wala nang lead kasi ano na yan sa kanila. Kumbaga, yung eto na andyan na nga yung investigation, yung sagot sa investigation. Pero lumilihis sila doon sa tamang direksyon sana ng corruption. Masawata mahuli yung totoong corrupt. No? Hindi. From here, lilihis na dito. No? Sila na yung may hawak. O eto lang ang dapat ikulong. Eto lang ang dapat hulin. Eto lang dapat imbestigan. Pero yung nandito, wala na. Sarap buhay. Actually, meron akong napanood, no. Ewan ko kung nandito yun, no. Tingnan natin. Ito, nandito pala. Ito. Tingnan natin. Hindi pala ito. Ayan. Ito. Tingnan nyo to. Hindi magiging katanggap-tanggap sa tao na hindi siya mapapauwi. Pero ang problema kung bakit parang ang bagal nila pauwiin. Kasi di ba kung Ito, gusto nila, yeah. kaso problema kasi dito, di ba iba yung tinitignan sa tinititigan. Wag naman tayo magagalit. Bakit isang kongresista na nasa East Timor, Real talk. napauwi nila ng napakabilis, ano? May The extradition blue, process. For red some notice reason, ng nagawa Interpol. nila. O si Pangulong Duterte nga, napadala nga natin sa International Exactly. Criminal Court. Bakit itong si Zaldico parang natatagalan? Hindi ko kaya merong ayaw din na mapauwi siya Hindi, agad? yung sinasabi mong yan, huwag na tayong magpaikot-ikot. Totoo, di ba? Yan ang iniisip ng karamihan ng tao. Okay? tama. Na kaya ayaw pauwiin si Zaldico kasi merong ayaw magpauwi sa kanya. Ang Yaw. ano pang Sino? madidisgrasya. Okay. Ang tanong sino? Hindi, kaya nga. Oo. So, dapat, para Presidente. mapakita sa tao na walang protection nandito, kailangan gawin lahat para mapauwi si Zaldico. Kaya nga sinasabi ko, pag sa huli hindi mapauwi si Zaldico, hindi tatanggapin ng tao Taong yan. bayan. At magdududa sila na pinoproteksyonan si Zaldico para hindi magturo. Actually, nung napanood ko ito, oo nga, kasi lagi nating inanon, hanggang Zaldico na kayo lang. Hanggang Zaldico lang kayo. Kaya nyong kasuhan. Hanggang Zaldico at Diskaya lang. Pero further to that, like former Speaker Martin Romualdez and the President himself, hindi na ninyo kaya. Pero ngayon naisip ko, yun nga, kunwari, kinasuhan, kunwari ni-raid yung kanyang mga sasakyan, kunwari sinuspend yung operation ng kanyang mga air assets, kinuha ng gobyerno. Pero, the mere fact na hindi nila mapauwi yung may-ari ng mga ari-arian na yan is something that, very confusing and very skeptical para sa atin na, teka, ito yung isa nating suspecha dito kay Cabral na talagang lantaran na nilang sinabi na nagpakamatay. But we don't see the sign. Pero sa kanila, the mere fact na ayaw ng pamilya nung una na ipa-autopsy, tapos ngayon may autopsy na hindi natin alam kung legit ba yung result,
there's something there na talagang gusto nilang itago. Gusto nilang itago kasi pag sila ay lumabas at nagsalita, tumbok na tumbok mismo ang Pangulo. At yan ang ayaw na ayaw nilang gawin. Kasi, sino ang papalit? Diba? Yun eh. Ito, sa usaping veto ng Pangulo na meron daw siyang binito, pero sa akin, sa lahat, first time yung mga na-veto na yon sa totoo lang. Congressman, Paano rin? it's something that, and I hope you don't take offense on this. yan, If it's something you don't understand, how can we understand it? Yun nga, di ba? Talagang mahirap. Because, tingnan mo ha, yung cars, hindi naman Kung si Toby Chanko, hindi niya maintindihan, tayo pa kaya? hindi naman tayo familiar dito sa programang ito eh. Di ba? I think it's the first time I've heard of this cars Ako rin. program. You tell me, you've been in Congress for so long. No, first time I've heard of this. Yung race, Pati yung race. revitalizing the automotive industry, first time I've heard that also. Congressman, Same here, if same it's here. something that, and I hope you don't take offense. So, ibig sabihin, no, itong mga investigation nila na ito, at saka yung pag-veto na ito, pakitang tao talaga. Kasi, example, dahil minamata na natin yung 2025 GA or yung budget noon. So, they came up to a solution na, sige, i-veto natin ang mga to. Pero, kahit sa grade 5, magtataka, anong cars, anong mga tong amento or ng Pangulong Marcos Jr. na to the point na binroadcast pa na good news. Ang dating is good news. Pero, ay nako, ewan ko na lang. Paano naging good news niyan? Ceiling nga, 1,000 pesos. Mahalin ng mga bilihin, ganun. Tapos, veto na ganito. Panay pambubudol sa totoo lang eh. Kaya nga, isa sa mga budol na nangyari dito, syempre, yung biglang pagsiklab na naman muli ng mga rebelde na parang sila ay mga di lang sila mga private na entities. Ngayon, yung mga vlogger na rin sila. Tingnan ninyo. At ako ay isang babae. So, kumusta naman ang iyong umaga? Well, maayos naman ang aking umaga. Nakapagkape kami. Ang almusal namin ay manok na may talbos ng lagikway. Maraming salamat sa mga masa na nagbigay sa amin at bumisita kagabi para tiyakin ang security ng paligid, mag-ulat kung may kaaway. Sa unang tabi, sino o ano ang nag-ilang? O nag-inspire sa'yo na smart? Ilang taon ka ng smart pa? Kamusta ang buhay? Grabe, di ba? Lantaran mga vloggers na sila. Bago ka mag-ibig? Okay. Adi, isa akong kabataang estudyante. Ako ay nagpasya muna talagang mag-graduate bago mag-full-time sa Wow, may goal pa siya. Mag-graduate muna ako bago mag-rebelde. bagong hukbong bayan. At nung mga panahon na yun, namulat ako dahil sa kalagayan sa pamantasan namin. Namulat ang daw, tumataas na presyo ang pagtaas ng Namulat. tuition, kasabay ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ako ay mula sa panggitnang Petit Burgues na bagamat kaya ng aming pamilya na tustusan ng aming mga pangailangan, ang tatay ko ay isang engineer, ang nanay ko ay housewife, kaya ng kanyang sinusweldo na tustusan kami, ay umiinda rin kapag tumataas ang presyo ng pangunahing bilihin, ng tuition, at syempre ng mga Biruin ninyo yung mga nare-recruit nila, mga edukado, mga may kaya. You could imagine how they were able to brainwash itong mga kagaya. I mean, tignan ninyo, like for example, yung nahuli yung si Chantal, no? Laking Amerika yun eh. Half yun eh. Half Pinoy. Pero, ganun kataas yung level ng pinag-aralan ninyo. Tapos, ganun ka lang kadali mapaikot, no? In the name of pakikibaka, sa gobyerno kasi kagaya sabi niya may kaya daw yung kanyang parents, engineer yung kanyang tatay. Tapos tapos ngayon hindi na raw nila kaya. Kumbaga, I mean, edukado ka, this is your level, pero ganun ka kadali na to? I mean, very big question yun, no?
Oh. How to be you. Hospital. Yan. At nung panahon din yun ay nanganganib na matanggal sa trabaho ang tatay ko. Dahil isa sa pribado na ang kumpanyang pinapasukan niya. So it shows na kung sino yung mga vulnerable. Hahanapin, titignan, i-research nila kung sino yung mga yung parang pinagkaitan. Malapit nang matanggal sa trabaho. Medyo naghihikaos na. Yun. Tatargeted nila yung mga yun. Aarmahan nila. Yun to, normal na lang. Pati ngayong pagsagot niya sa interview, parang wala lang. Naisip ko na hanggat hindi nagkakaroon ng konkretong pagbabago sa lipunan natin, ay hindi talaga magkakaroon ng 56 years. Hindi pa nagkakaroon ng konkretong kaalaman, konkretong solusyon ng gobyerno. O talagang ayaw talaga ninyo. Lahat ng presidenteng dumaan, talagang raralihin ninyo. Kasi that's how the business continues. Otherwise, wala nang business sa inyo. maayos na pag-unlad at kinabukasan para sa mga kabataan. Nakatulad ko, ng panahon na yun, at sa susunod pang henerasyon. Kaya ako na-inspire nung pumasok sa loob ng Na-inspire? Kasi susunod na pasok ko, Grabe, nung na-inspire. 21 years old na ako, marami kaming, nag-TOD ako ng 3 buwan o tour of duty. Marami kaming mga ganap na, mga grupong pang-organisa. Ako sa tingin ko yung mga to, initiation to eh. So, pag mga babae, ano to, ginagalaw to ng mga commander eh. Kung hindi man eh, yung mga nasa lower ranks. Pero, kawawa din kayo mga kababaihan. Hindi, I believe hindi kayo makakapasok dyan at makakalabas dyan na hindi kayo ginagalaw ng inyong mga commander. Na nabuo, doon namin nagawa yung 50 GP sa isang buwan at mga ganap na samahang masa na nabubuo. Doon ko nakita kung paano kayang maggobyerno ang revolusyonaryong. Wow, kayang maggobyerno. Paano sila maggobyerno kung panay karahasan? Kilusan. Talaga sila sa talks At tayo. doon sa isang GSM namin, doon nagprograma ng production. Sa programa ng production ay yung 7 balde ng palay ay naparami ng higit 40 matapos ang ilang buwan na pagpoproduction hanggang anihan. Tapos sa sistema ng mga masa nun na no read no write ay meron silang pamamaraan para pantay-pantay na maipamahagi yung pananim ayon sa itrinabaho ng kanilang mga kasapian. Gumamit sila ng bote tapos yung mga binhi ng mais, yung mga butil ng mais na papasok sa loob. Parang ng normal bote. lang, Kung no? gaano karami ang laman ng bote na yun. Daily Ganun, lives. Yun yung work points mo. O yung parte mo. Ay, nako, grabe talaga. Iba na ngayon, no? Eto, mas iba na ngayon, no? Speaking of mga rebelde na lumalaban ko, no, sa gobyerno kasi ganito, tumataas ang bilihin. Eto, usaping tumataas. Alam niyo, nagulat talaga ako, no, na kung dati in the past months, talaga ang nababayaran ko sa bills 5,000, 6,000. Nagulat-gulat ako ngayon, 11,000, 10,000, 9,000. Grabe, napapakamot ako. Tapos ngayon, dadagdagan daw ang singil sa kuryente, patay tayo dito. Posibleng tumaas ngayong buwan ang Ay, singil sa sus. kuryente. Ayon sa Meralco, sa pamamagitan ng spokesman na si Joe Saldariaga, pangunahing dahilan ito ay ang patuloy na paghina ng piso kontra sa dolyar. Dagdag pa diyan ng tumataas ang pressure sa generation charge dahil dito nasa 8 milyong consumer ang maaaring maapektuhan ng dagdag sigil. Wala. Ngayon, ito naman na may sa panahon ngayon, abangan na nga i-issue ngayon, mga kapulisan. Nako, Diyos ko po. Mahirap talaga ngayon, no? Kaliwat kanan, krimen. Ang masaklap dito, ang isa sa mga perpetrator, police. Kahapon, babae talagang lantaran, kuhang-kuha sa CCTV. Talaga nga namang nakita niyo paano dinala sa
sa motel, sa hotel, no. Tingnan nyo, ayan oh, ayan. Grabe. Ang depensa daw nila, meron daw silang mutual understanding. May mutual understanding bang ganyan? Walang malay yung tao, dala-dala mo, as in, walang malay. Hindi mutual understanding ang tawag dyan. Talagang pagtangay sa tao yan, kidnapping yan at rape. Obviously, yan pa lang yung walang malay ang tao. Tapos ito lang tips sa inyo mga kababayan ko, no. Pag merong kayong nakita na lalaki, dala-dala ang isang babae na halos walang malay, no, at ipapasok sa hotel or motel, most likely, itawag nyo sa pulis. Okay? I-report ninyo yun kasi kaduda-duda yun. Napaka-imposible ng isang lalaki, may kasamang babae, tapos walang malay yung babae. Either yung minsan yung kahit may malay yung babae, pero yung babae halos na sa braso ng lalaki, yung wala nang yung hinihila na lang. Magduda na kayo. I-report ninyo yung mga ganyan. Ito na malinaw, may ebidensya na tayo, no. Hindi po pwedeng may mutual understanding kung tulog yung babae, walang malay yung babae, halos half na walang malay yung babae. I tell you, ang gagawin ninyo dyan, i-report na ninyo. May isang lalaki, ipinasok ang isang babaeng walang malay sa isang motel na ito, sa isang hotel na to, i-report na ninyo. Kasi most likely, probably, may masamang mangyayari dyan sa na yan. Ito, pulis ang gumawa nito, no? Kahapon. At ngayon, pulis na naman ang involved. Ganun na ba talaga ngayon? Pulis na yung involved. Ito, pulis mismo, ayan. Namaril. Nang dahil umano sa selos, nag-amok at namaril ang isang pulis sa Negros Oriental. 4 ang patay, kabilang ang 3 niyang kabaro. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Nag-uusap ang 4 na lalaking pulis sa loob ng isang resto bar sa Sibulan, Negros Oriental. Tumabi ang isa sa 2 pulis na nakaupo habang may pinuntahan ang isa pa sa likuran nila. Maya-maya tila may tinawag itong isang babae at pinalapit sa cashier. Matapos makipag-usap ng babae sa cashier, pinaupo siya ng pulis sa tabi ng 3 pulis na kasama niya. Habang umupo naman ang isang pulis sa kabilang table. Nag-usap-usap ang babae at 3 pulis. Ilang saglit lang, tumayo ang isa sa kanila sa kanya binaril ang babae. Ilang beses niya itong binaril saka sumibat. Pero bumalik siya saka binaril ulit ang babae na tuluyan ng ikinamatay nito. Grabe, no? Doon na tumayo ang mga kasamahan niya at sinundan ng sospek. Kawawa yung babae. Naghahanap buhay na nga lang sa ganong paraan. Tapos grabe, tinuluyan talaga eh. 1, 2, tapos binalikan pa 3. Talagang dahil lang sa selos? Pulis ka. To serve and protect. Dala-dala mo yung baril mo. Tumagay ka, nag-table ka. Sa kabila ng ikaw ay may asawa, nag-table ka pa, nagselos ka pa, binaril mo yung tao. At hindi lang yan natatapos. TV makikitang pinaupo ng sospek ang gwardiya ng bar bago ito tuluyang umalis. Inabutan pa siya ng isa sa mga kasama niyang pulis saka siya inakay palabas ng bar. Hindi na nakita sa video pero sumakay raw ang 4 na pulis sa kotse saka umalis. Hindi pa man sila nakakalayo, pinagbabaril naman ng sospek ang 3 pa niyang kabaro sabay takas. Biruin ninyo, hindi na matino yung isip ng pulis na to. Nagkalat na. Ako, naniniwala ako na nagkalat na yung mga ganyang pulis ngayon. Nasong panahon ni PRD, nakita nyo yung galit na galit si PRD. Pinapagalitan nyo yung mga pulis na involved sa Otong Cup, yun, involved sa Hulidap, yung mga ganyan, involved sa mga kung ano, mga talagang pinapagalitan at binibigyan niya ng kumbaga binibigyan niya ng leksyon. Kaya marami talaga ang nadisiplina at natakot na gumawa ng mga ganyan. Pero ngayon nakita ninyo, pulis, kabaro mo, 3 sila, binaril mo pa. Ano yun, dahil sa selos? May problema ito sa kokote. Either may problema sa kokote ito or nakabatak ito. Hindi ito gawain ng tamang nasa katinuan ng pag-iisip. Patay ang 3 pulis kabilang ang hepe ng sospek. Pati yung hepe.
hepe pa nila, binaril niya. Hindi matino isip nito. Base sa investigasyon, kaarawan ng kanilang hepe kaya nagkayayaan silang mag-bar. Sa araw, birthday pa. Birthday pa ng hepe nila, binaril. Di ba tayo, pag birthday, pagbigyan, lahat ng kagustuhan, hindi natin pwedeng kontrahin kasi birthday boy. Pero pagdating ng alas 12 na, di ba? Hindi mo na birthday, parang ganun, di ba? Ito, birthday niya. Kalagitnaan ng kanyang birthday, ng hepe, bakit hindi nilang pagbigyan? Kung gusto ng babae o kung gusto ng hepe yung babae, birthday niya pero binaril pa. Wala na sa katinuan ng mga pulis ngayon. Posibleng nagselos daw ang sospek nang tumabi sa kasamahan niya ang babae. Kusang sumuko ang sospek matapos ang krimen. Isinailalim na rin siya sa paraffin test. Iba? Mariin namang kinondena ng Negros Oriental Police ang krimen at nananawagan ng hustisya. Nakikiramay sila sa kaanak ng mga biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid. Grabe, no? Usaping patay, ilan yung patay dyan? 4. Yung babae, yung 3 pulis. 4 din ang namatay sa translasyon. Abot sa mahigit 1,000 individual ang nasaktan sa mahigit 30 oras sa traslasyon ng mga Katoliko. May mga napaulat ring namatay sa aktibidad na natapos kaninang umaga. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Translasyon. Eksakto alas 10:50 ng umaga nang matapos ang idinaos na traslasyon ng mga Katoliko na tumagal ng 30 oras at 50 minuto. Sa datos ng NCRPO, may 4 na individual ang naiulat na namatay, kabilang ang isang photojournalist na inatake habang nagko-cover at isang 30 anyos na lalaki na natumba at nagulungan ng andas kaninang madaling araw. Naisugod pa sa ospital ang biktima, ngunit idiniklarang dead on arrival. Sa kabila nito, natapos ng mapayapa ang aktibidad nang walang anumang naitalang major untoward incident. Ang usapin po kasi ng shortened procession versus yung pong length ng yung haba at yung pong safety ng ating mga kababayan o yung safe ending. Ang sinasabi ko po dito, safety of life always. Wala talaga, no? I mean, ang dami nila. Pasalamat pa nga si Yorme kay Bongbong na pinahiraman daw sila ng government facilities and government body, like PNP, Coast Guard, AFP para tumulong dito. Pero kita nyo, hindi. Bukod sa basura na nakita natin, medyo mahirap. Diboto ka, tapos pupunta ka dyan, tapos mamamatay ka pala. Hirap ng ganon. Anyway, may balita na nagbate. Bumati daw itong si Martin Romualdez na tila baga nawawala sa usapin na dapat ito accountable sa mga usaping corruption sa Pilipinas. Kasi kung si Zaldico nga kinasuhan nila ng corruption, graft and corruption or malversation, bakit yung kanyang katandem nung araw na yan, during that time, wala. Gaya nito, meron pa siyang pabati-bati na pangyayari. Malipayan nga pagsalubong haaton mga bago. Oh my God. Umpisa pa lang ng salita, parang tayo na. This evening, we proudly welcome home the new lawyers of Devoref. Your success in the 2025 bar examinations is not only a personal victory, it is a triumph for... Tama na. May tinatawag pa nilang honorable, no? Paano ka naging honorable? Hello? Rep. Ito yung dapat na isa sa, binibigyan ng accountability. Dahil dapat na kinakasuhan ito. Kasi, wala talaga protektado pa rin Pinalitan kunwari, pinalit si Boji D. Pero yung Boji D na yan, tropa pa rin nila. Ito nyo, malaya sila. They're out in the street as if nothing happened. Pero sila, billion to trillions
na ang kanilang nakulimbat sa pera ng taong bayan. Pero yung sinabi na hindi mere ang kanilang Pasko kasi magpapasko sila sa kulungan, nasa na yun, Marcos Jr.? Not to mention, yung PhilHealth natin. Ako, ewan ko ba sa PhilHealth na to? Iginiit ni Dr. Tony Liachon na marami pang dapat ikonsidera para sa panukalang pagtaas ng PhilHealth contribution ng mga miyembrong lalabag sa public safety laws. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Just Ignacio. Binatikos ni dating PhilHealth Director Dr. Anthony Liachon ang panukala ng Department of Health kaugnay sa pagtaas ng premiums para sa PhilHealth members na lumalabag sa public safety laws. Sa isang press conference nitong Lunes, sinabi ni DOH Secretary Ted Herbosa na importante raw ang ganoong pulisiya para mahimok ang PhilHealth members na sumunod sa batas. Ito yung pag-aaralan natin. This is one way to control behavior. Kasi pag nakadepende lang doon sa insurance, mauubos yung insurance pag kailangan mo na. Pamilya mo na. Wala na talaga kayang kabusugan, no? Pagtaas ng PhilHealth, pagtaas ng SSS, pagtaas ng kuryente. Naku, grabe yung kuryente na. Pagtaas ng tubig, pagtaas ng gasolina, pagtaas ng palitan ng dolyar, nako, pagtaas ng utang, lahat na lang ng pagtaas. Wala na yung pababa, no? Iba talaga ang administrasyong ito. Sobra, no? Kaya nga nakita ninyo yung mga taong lumalaban. Sila pa yung tinitignan na masama. Sila pa yung sinasabihan na, oy, baliw yan eh. Kailangan may test yung mga yan. Samantalang yung si Marcos Jr. na presidente, hanggang ngayon hindi pa rin nagfo-follicle test. Pero yung like for example si suspended representative Kiko Barsaga, kailangan daw ng fitness test. Grabe kayo Naghain ng motion at manifestation ng ilang National Unity Party members o NUP sa Kamara sa House Committee on Ethics and Privileges laban kay Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga. Hinihiling ng complainant sa House panel na makapagsagawa ng komprehensibong fitness determination sa baguhang kongresista bago ito pahintulutang makabalik sa kanyang legislative functions. Sinuspinde ng Kamara si Representative Barsaga sa loob ng 2 buwan dahil sa misconduct noong December 2025. Ayon sa mga complainant, sa gitna ng suspensyong ipinataw laban kay Representative Barsaga, nagpapatuloy pa rin ang publication nito ng contents na makasisira umano sa imahe ng Kamara. Sinuspende ninyo eh. Alam nyo, you just let somebody out in the street to voice out lalo sa mga pinaggagawa ninyo. Anong gusto ninyo? This is a suppression of freedom of expression. Ano gusto ninyo? Ngayon, magmo-motion ka ng fitness test. Ang nag-motion pa nga daw ito. Ayan, fitness test. Bago ka mag-motion ng fitness test para kay Kiko Barsaga, mag-motion ka muna ng fitness test para dyan sa mukha mo. Mukhang hindi fit yung mukha mo eh. Tingnan mo naman. Tingnan mo yung mukha mo eh. Hindi siya fit for a congressman. Tingnan nyo, medyo banking-banking na hindi ko mawari kung saan ba nanggaling ang pagmumukhang yan. Tanginang to, hindi ko alam. Yan yung i-fitness test natin. Kung fit ba talaga to work as a congressman yung ganyang klaseng pagmumukha. Sa Sandanya, hindi lang si Barsaga ano yan? Ba't banking yan? Dapat sumailalim sa fitness test. Kabilang si Representative Sandanya sa mga bumoto ng pabor at nagpatibay sa committee report ng House Panel on Ethics laban kay Congressman Barsaga na nagrekomenda ng 60-day suspension sa neophyte lawmaker. Mahalaga naman talaga yung... Yan. Fitness test ang kailangan dyan sa kanyang bibig. Diba't hindi lang yan. Pati yung lumalaban sa corruption. Nakita niyo naman, mismong ombudsman, no? Paiimbestigahan daw nila
yung solar firm nitong si Leviste. Ganyan. Ganyan na ang estratehiya nila ngayon. Iniimbestigahan na ng Ombudsman ang pagbebenta ng controlling interest sa solar company o solar power company ni Batangas First Sa dami-dami ng mga involved, even the president, di ba? Involved yan sa mga contractor, may paboritong contractor, ayon kay Chavit Singson. Yung mga ibang yung maraming mga congressman dyan, Garjola, ayan. Even yung mga tropa-tropa nila dati, yan sila JJ Suarez, Dong Gonzales, yung mga yan, sila Paduano. Meron yung mga interest yung mga yan. Si pangalan nito, yung si Dalipe, yung mga ganyan, sila, yung mga dati at saka yung ngayon. Bakit hindi nila ano yan? Di ba may kaso yung si Dong Gonzales doon, meron niyang construction firm dyan sa Pampanga. Si JJ Suarez na issue din sa, ilan ba yun? 600 million ba yun? O, tapos wala sila. Ito, solar firm ni Leviste na alam naman natin na ito ay mula pa naman sa, kumbaga mayaman na itong Leviste na ito. Tapos, halos hindi nga niya kinuha yung mga pa-bonus na ganyan. Kumbaga siya pa ngayong gumagastos, tapos ngayon, sasabihin nila ganun-ganun. Kaya nagtataka ko, ba't biglang tumahimik yung mga Villar? Biglang tumahimik yung mga Villar. Bakit kaya? Dahil prior to that, di ba nai-issue sila doon sa ano nila, sa water company, ano yung pangalan? Basta yung water line company nila. Tapos ngayon, bigla na silang tahimik. District Representative Leandro Leviste dahil hindi raw ito aprobado ng Kongreso. Wow. Nakatutok si Jonathan Andal. Franchise, hindi mo ninegosyo. Yung batang-bata ka, ninegosyo mo yung franchise? Wala ka ba kahihiyan? Nagsalita ng kahihiyan. Ano nangyari sa anak mo? Wala ka bang kahihiyan? DOJ ka? I mean, the nerve, no? Na magsalita ng ganun. Pilipino yan. Maanghang ang tirada ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sa kanyang radio program kaninang umaga, sabi ni Remulla, iniimbestigahan na ang anyay pagbenta at paglipat ni Leviste sa prangkisa na nakuha ng kumpanya nito sa sektor ng solar energy na hindi anya inaprubahan ng Kongreso. Walang consent ang Congress sa transfer ng franchise na yan. Paano mo alam? Critical yan. National franchise. National franchise Renewable energy, critical to the national life. Tapos ganun lang. Na-flip. Bebenta mo, flip mo lang. Na-flip. Nanay mo pa, senador? Noong 2019, nakakuha sa Kongreso ng 25-year franchise ang solar company na pag-aari ni Leviste, anak ng nakaupo noong si Senador Loren Legarda. Nitong 2025, ibinenta ni Leviste sa isang power firm ang malaking bahagi ng kanyang shares ng kumpanya na nagkakahalaga ng 18.26 billion pesos. Ayon sa Section 18 ng Republic Act No. 11357, ang batas na nagbigay ng prangkisa sa solar company ni Leviste, hindi maaaring ibenta ang kumpanya o ang controlling interest dito nang walang approval ng Kongreso. Sabi ni Remulla, mas mabigat ang issue sa prangkisa ni Leviste kaysa hawak nitong tinatawag na Cabral Files na listahan umano ng mga pinondohan ng DPWH. Nakita ninyo, di ba yung Cabral Files, billion to trillions ang kinain sa pondo ng taong bayan. Ngayon, yung sinasabi niya about sa prangkisa naman, ni Kong Leviste, mas malaki pa daw doon sa Cabral Files, which involves yung billion to trillions flood control issue. I mean, hello. Saan na tayo patutungo nito kung ganitong klaseng investigation or handling ang isang ombudsman na mas mabigat pa daw yung solar firm nitong si Kong Leviste kasa doon sa flood control corruption? DPWH sa mga congressional district mula 2023 hanggang 2025 na nakuha raw ni Leviste sa opisina ni yumaong dating DPWH. This is very alarming. Undersecretary Cathy Cabral. Ilabas niya, subukan niya ilabas niya.
Diba, tingnan natin. Sige nga. The document he got when Cabral was alive is not the same document as when she is dead already. Because there's nobody to authenticate it. This is Congressman Oy, September pa siya may kopya niyan. Ano ka ba? With the consent of the BWH. Unless he has another evidence to show that everything there is gospel truth. Hiningan na namin ng komento rito si Leviste pero wala pa siyang tugon. Hihingi rin daw ng kopya ng Cabral files sa DPWH ang House Infrastructure Committee at kasama sa posible nilang ipatawag para ma-verify ang mga dokumento ay ang mga dating staff ni Cabral sa DPWH. I'm quite sure Siyempre, sasabihin nila, alam nyo na. kung si Cabral yung nag-encode nung lahat po ng laman ng Cabral files. So, each and every member of the staff nung pong planning service can Okay. be invited and asked for their positions on the matter. Dagdag ni Ridon, agad-agad nang babalik ang investigasyon ng komite sa anomalya sa flood control projects sakaling buwagin na ng tuluyan ng Independent Commission for Infrastructure. Para sa GMA... Grabe, no? Grabe talaga. Anyways, ayan. Pag-recount daw. Pag-recount ni Alcantara at ni Hernandez, tatalakayan daw sa Blue Ribbon Committee. Grabe talaga pang ubos ng oras dito sa usaping Wala raw na issue sa bansa tatanggap natin. na impormasyon si Senador Ubus Ping ang Lacson oras, Magian, wala Justice pang Department, batas. na binabawi ni na dating DPWH Bulacan Engineers Henry Alcantara at Bryce Hernandez ang kanilang testimonya kaugnay sa mga maanomalyang flood control project. Pero hindi na raw ipinagtataka ni Lacson kung may mga nagtatangkang mangumbinsi sa dalawa. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa pagbabalik ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control anomaly sa January 19, Grabe, unang tatalakayin ang napabalitang umano'y recantation o pagbawi umano ng testimonya ni na dating DPWH Bulacan Engineers Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Ayon kay Committee Chairman Senador Ping Lacson, walang ipinarating ang dalawa sa kanya na balak nilang mag-recant. Hindi naman, kasi counter affidavit yung minimension do sa mga media reports. Kaya itatanong din namin sa DOJ ito next week on Monday. Kung wala, just the same, ipapagbigay alam namin sa kanila lang na kung sila magre-recant, magiging liable sila do sa violation ng batas sa perjury. Sabi ng Justice Department, Di ba may pananakot na kagad kung recantation, perjury. Pero dahil yan ay lab against sa interest nila. Pero pag yan ay pro sa interest nila, hindi nila papasok yung perjury. Basta ang ano nito, nag-recant eh. Oh, gaya nung nangyari kila De Lima. Oh, kila Ragos. Nag-recant sila. Nakasuhan ba sila ng perjury? Hindi. Kasi interest nila yun. Pero paglaban sa kanilang interest, titignan natin, perjury. Siyempre kung ako yun, magre-recant ako, kakasuhan ako ng perjury, hindi na ako magre-recant. wala silang natanggap na kahit anong pagbawi ng salaysay ni Alcantara. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News makakuha ng reaksyon ni na Alcantara at Hernandez. Sabi ni Lacson, hindi na raw siya nagtataka kung may mga humihilot sa dalawa. Pero tiwala ang senador na hindi babagsak ang kaso laban sa kanila at mga taong isinangkot nila sa flood control kickbacks. Meron dito mga nagko-corroborate na mga circumstantial or mga documentary evidence. Dito nga lang sa administrasyon ito na yung evidence, mas rampant sa kanila yung evidence is corroboration. Hindi yung talagang physical evidence. Doon mo makita na dapat sa kanila, pag may nagsabi ng isang ganito, hindi, nakita natin, tumanggap ng kickback, ganun. Pag sinabi ng isang taong ito, no? Tapos may isang tao na nag-corroborate, yun na yung evidence sa kanila. In fact, minsan nga kahit walang nag-corroborate basta sinabi ng taong ito, yun na yun sa kanila. Di ba maalala ninyo nung unang nagsalita si Alcantara? Unang nagsalita si Hernandez. Tinanggap nila as gospel truth. Wala man lang authentication, wala man lang, alam mo yun, wala nang kuskus balungos. Basta yun na yun, tinanggap yung affidavit, pinasulat yung affidavit, binasa sa Senado, dinala na sa DOJ. Okay na, goods na. Pero nung nagsalita si Gutesa, anong pinagagawa? Ang dami nilang mga proseso. Hindi,
Ano yun, notary niya, peke yun eh. Hindi nag-notary yung abogado. O, di ba? Tapos, plus yun, ang dami nilang issue na, hindi yan totoo. Pero, pag pabor sa kanila, alam nyo na yung pwedeng mangyari. In that case, ano pa maasahan natin sa bansang Pilipinas? Ang magagawa na lang natin is magantay kung kailan darating yung 2028.